Kasi kung lasinggero yung mga kasama mo, adik yung mga kasama mo, malamang wala kang kaibigan na masuporta. Pero may mga kaibigan din ako mga ganyan, boss. Nung bata pa lang ako, nilayuan ko na. Bakit ayaw mong sumama sa mga taong ganun? Unhealthy lifestyle, boss. Natatanda na, ito pa rin sila. Yung mga malalaki daw ang muscle, mga mahihina daw ang utak. Hindi po totoo yun, boss. Mas functional yung utak mo pag healthy yung kinakain mo. Tapos, nagja-jogging ka, nag-gym ka. Kasi maganda yung sirkulasyon ng dugo, boss eh. Ano ma-advise mo sa mga taong gustong maging physically fit? Balanced diet, boss. May prutas, may gulay, may konting manok. Tapos, jogging, basketball, swimming. Gawin nilang lifestyle, boss. Kasi kailangan consistent, dire-diretso, boss. Kasi hindi ka magiging consistent physically and mentally kung mali yung mindset mo sa pagdadiet. Opo, boss. Tama. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang ibinabahagi namin dito sa RDR Talks dahil espesyal na kwento ng tagumpay ang RDR Talks. So ngayon, makakasama natin ang may-ari ng Eagles 4x4 Off-Road na merong branch sa Makati at sa Taguig. Isa sa Vice Governor ng Eagles, walang iba, ang ating bossing, Boss Errol Malapit. Hello, boss. Hello po, boss. Bakit Eagles 4x4 Off-Road yung pangalan ng negosyo mo? Nagsimula yun, boss, nung nagsiservice kami sa Eagles. Kasi hindi lahat, boss, nakakakyat sa mga trail mga off-road site. Maakyat kami sa mga bundok, nagdo-donate kami sa mga dumagat, mga indigenous people. Tapos, naisip ko lang, magtayo na lang kaya ako ng shop, na off-road shop. Kasi halos lahat kami nag-off-road. Tapos, kilala ko yung mga supplier naman. Pinangalan ko sa Eagles na. Di ba ang Eagles is fraternity? Opo, boss, fraternity po. Pagka sinabi kasing fraternity, merong kagad negative na tingin ng mga tao Parang fraternity, grupo ng mga nananakit ng kapwa dahil sa hazing. May negative connotation about fraternity. Why is that? Ang Eagles, umaakit kayo sa bundok at tumutulong kayo. Bakit yun yung ginagawa ng Eagles? Yung sa amin, boss, hindi naman talaga yung kagaya ng mga unang fraternity na may mga paluan, may sakitan. Yung sa amin, puro service lang, boss. Tulong, may bagyo nung nakaraan sa Ilocos. Donate din kami, punta kami doon. Lahat ng bayan ng Ilocos, niikot namin. Nakakalikom kami ng sobrang laking pera, boss. Dodonate namin doon. Dinodonate nyo lahat yun? Dinodonate namin, sariling bulsa namin yun, boss. Bukod sa indigenous, ano pa ang tinutulungan ng Eagles? Lahat ng mga nabagyo, boss, nasunugan. Ano yung mga pinakamahalagang bagay na natutunan mo sa fraternity? Nagiging mapagkumbaba, boss. Tapos mabait sa kapwa. Tapos service lang lagi, boss, sa mga nangangailangan. Hindi nagsasawa. Wala kaming sahod doon, boss. Tapos pagod kami, puyat kami. Bakit mo siya ginagawa? Hindi ka naman kumikita dyan. Masaya sa pakiramdam, tumutulong. Yung tumutulong ako, sobrang laki binabalik sa akin ni God, boss. Naniniwala ka na sa pagtulong, doon ka bibiyayaan? Opo, boss. Proven na, boss Kasi ako, nagsimula ako, wala lang naman Ahente lang ako sa mga shop. Nagsimula yun, boss, nung lockdown Kasi una, boss, trainer kami ng misis ko. Ng gym? Opo. Saan ka nagtatrabaho? Fitness trainer na freelance. But before you become a freelancer, mayaman ba kayo? Paano ka pinalaki ng magulang mo? Mama ko, OFW, katulong po sa Hong Kong. Tapos, yung papa ko, messenger ng Metrobank. Pag-uwi ng mama ko, nag-decide sila mag-negosyo ng karinderya naman, boss. Okay naman yung kita, may pang-araw-araw na gastos. Tapos, nagkaroon ng break yung mama ko. Nagkaroon siya connection sa pier. Nagkaroon kami ng junk shop, boss. Doon na umangat yung buhay namin, boss. Nagkaroon ng truck yung mama ko. Tapos, yung papa ko, okay na rin yung kita. Kaya lang, boss, papa ko, medyo hindi pa daw sawa sa pagkabinata Nabarkada, nagbe-beer house. Lagi silang nag-aaway ng mama ko. Doon na bumagsak, boss. Naghiwalay sila. Lahat ng negosyo pinaghatian. Hindi sumama yung loob mo sa tatay mo? Hindi, boss. Kasi yung bahay namin, boss, masayahin Yung mama ko, masayahin. Yung mga lolo ko, lola ko, yung papa ko. Pag nasa bahay ka nun, kasama mo sila lahat, masaya, boss Kaya, nung nagkahiwalay sila, hindi ko na rin alam paano ko sila pagbabalikin, boss Kanino ka tumira? May 3 araw ako minsan sa mama ko. Pag wala akong pasok, dun sa tatay ko sa Makati. Okay. Kasi marami mga naliligaw ang landas kapag ka naging broken family. Ikaw ba dumating sa point na dahil broken family kayo, naligaw ka rin ng landas sa buhay? Hindi po, boss Kasi yung mga kapatid ko, baka magsunuran sa akin kung makikita nila, pariwara ako. Pinilit ko graduate, boss, kahit puro palakol yung grade ko. Pero nakagraduate ka? Nakagraduate ako, boss. Ano tinapos mo? BS HRM po. Nagpaaral sa'yo, mga magulang mo pa rin? Hati yun sila, boss. Tapos yung tuition ko, kinakapos pa nun. Puro promissory notes kasi wala rin sila Yung tatay ko, nagsa-sideline sa Meralco nun. Yung
mama ko, sobrang tsambahan lang pag may hakot sa pier. Tapos hindi sila marunong humawak ng pera, boss. Ubus kagad. Hindi nila na ma-market yung negosyo. Okay. Nung graduate ka, anong una mo naging trabaho? Freelance trainer po. Kasi nung nag-i-school pa ako, binabayaran ako ng school namin sa training ng MMA. 800 per session. Pagka-graduate ko, tinuloy-tuloy ko na boss yung pagtuturo. Tapos natuto ako sa bodybuilding, sa gym, trainer ng kickboxing, MMA. Kaya marami akong kliyente rin nun. Pero kinakapos pa rin kami boss kasi bigay ako ng pang-tuition ng kapatid ko, bigay ng pera sa mama ko, tulong ako sa papa ko, sa pangkain, sa bahay. Tapos yung kapatid ko, hindi naman nakatapos boss. Yung sumunod na naman dun sa kapatid ko boss, nagkasakit sa bato. Hindi na rin tumuloy sa pag-aaral kasi sumabay yung pagkamatay ng papa ko nun sa dialysis. Dahil Kakainom ng alak, unhealthy lifestyle boss. Pero dati, nung may sakit na yung papa ko, napag-diet ko pa siya mga 1 taon boss. Tapos exercise, medyo gumaling-galing na siya. Tapos sabi niya, nagsasawa na daw siya mag-diet. Pag oras ko na, sabi sa akin. matigas talaga ulo, no? Opo, tapos tumatakas, hindi na sa bahay kumakain. Nagmamang inasal, kaya bigla na lang inatake na lang siya. Dapat kidney transplant. Meron ako nun mga 200,000, 100,000. Kaya lang bitin na bitin sa kidney transplant yun. Sabi ko, hindi pa to yung gusto kong kita. Kaya naghanap pa ako ng mga ibang sideline. Nag-sideline pa ako po sa mga gym. Alam, mga PNPA gym. Ako nag-set up ng mga gym dun eh. Kinukuha ko sa supplier, tapos babagsak ko sa mga PNPA gym sa Tagaytay. Kung ano pagkakitaan sa mga online buy and sell ng mga supplement, pinapasok ko lahat yun, boss eh. Bakit nahiligan mo yung pagbebenta, pagraraket, pagbabay and sell? Kasi boss, yung mga kasama ko, minimum lang yung kinikita. May service charge lang. Hindi pa rin naabot 100. Doon ako nagko-compute, boss eh. Kasi yung papa ko, pati mga lola ko, hindi trabaho yung tingin sa ginagawa ko. Yung pagtitrainer, trabaho daw yung nagiging empleyado. Ayoko talaga, boss. Ayaw mag-empleyado? Ayoko, kaya kahit anong sinasabi nila sa akin, pinapalabas ko sa kabilang tenga ko, sabi ko. Ayoko niyan, mababa ng sahod. Tapos nung tumagal na, napansin ng papa ko, "Wait, ang dami mong pera." Sabi ko, nagbebenta ako mga supplement. Kumbaga wala silang bilib sa ginagawa mo, pero hindi nila alam mas malaki ang kitaan. Opo, hindi nila alam, boss. Dahil alam mo kung paano umispat ng tamang opportunity, doon ka pala kikita ng mas malaki. Opo, boss, tama. Kagaya nun sa'yo, nakita mo strength mo is physical fitness. So, kung ano yung strength mo, yun yung pinagkakitaan mo. Opo. Meaning to say, yun din pala yung pwedeng gawin ng mga nakikinig at nanonood ngayon na kung may talent sila, pwede pala nilang i-monetize o i-capitalize yun. Opo, boss. Sige, ano yung mga steps na ginawa mo? Paano ka naging trainer? Una, boss, kumuha ako ng mga certification para certified na trainer. Kinabisado ko yung mga step na kailangan gawin, yung basics, assessment sa kliyente kung may sakit. Tapos yung nutrition, boss, ayun yung pinakamahalaga para maging healthy sila, tapos maging physically fit sila. Ang number 1 priority mo talaga sa buhay is health. Health, boss, oh. Bakit? Kasi boss, nakita ko sa papa ko may sakit eh. Namamanas, nahirapan huminga, tinatakbo namin sa ospital. Yung kidney niya pala, bumigay na. Nung dinadialysis siya, sabi niya sobrang sakit. Kaya sabi ko, maintain ko yung diet ko, healthy. Yung breakfast ko, puro celery. Araw-araw routine mo yan. Routine na boss, nagbe-blender ako ng mga healthy na vegetable at saka fruits. Anong mga health tips mo sa mga tao? Ano dapat ang mga kinakain? Ano ang routine? Balanced diet boss, may prutas, may gulay, may konting manok, konting carbohydrates. Pwede naman magkanin boss, pero wag lang sobra. Okay. Tapos kung anong exercise alam nilang gawin, jogging, basketball, swimming. Kung di sila mahilig mag-gym, di sila mahilig mag-martial arts. Basta yung pagkain nila disiplinado. Kumbaga pagkain plus physical fitness. Opo boss. Bakit pag nagkukwento ka parang ang saya lang, parang chill lang, parang hindi ka dumaan sa hirap, okay lang ang buhay? Bakit ganun? Kasi boss, na-experience ko na rin dati, pag may problema ko, tinatambayan ko, sumasakit ulo ko. Pipikit lang ako saglit boss, inhale, exhale, konting dasal. Pagkamulat ko, grind na ako. Trabaho na ulit, isip ako kung anong pagkakakitaan. Sasaya ang buhay mo kung pipiliin mong mag-focus sa mga solusyon sa buhay. Opo boss. Boss, ano na masasabi mo? Kasi maraming tao nagsasabi, yung mga malalaki daw ang muscle, mga mahihina daw ang utak. Hindi po totoo yun boss. Mas functional yung utak mo pag healthy yung kinakain mo. Tapos nagja-jogging ka, nag-gym ka. Kasi maganda yung sirkulasyon ng dugo boss eh. Ano yung
pinaka-peak na naabot mo sa pagiging trainer? Ano yung pinaka-achievement mo? Nag-ano ako boss, ko-compete ako dati ng kickboxing, nananalo ko. Tapos sa bodybuilding, nananalo rin ako. Tapos yung mga coach ng mga gym, nagpapakoach sa akin yan boss pag nag-prep ng bodybuilding. Ngayon boss, pag may mga nagpapakoach sa akin, libre na, hindi ko na sinisingit. Tinutulungan ko na lang, binibigyan ko ng oras. Ano ma-advise mo sa mga taong gustong maging physically fit? Simulan nila sa magandang diet, tapos gawin nilang lifestyle boss kasi 6 na buwan, minsan nga hindi pa maganda katawan mo eh. Kaya kailangan consistent, dire-diretso boss. Number 1, food. Secondly is yung physical fitness. Opo boss. Okay. And then, third is kailangan tama yung mindset nila. Kasi hindi ka magiging consistent physically and mentally kung mali yung mindset mo sa pagda-diet. Opo boss. Kapag ka mataba ako, gusto ko nang pumayat, gusto kong maging physically fit, ano yung pinaka dapat gawin ko sa day 1 ko? Simula mo sa walking, tapos dahan-dahan yung pagkain din, pagiging healthy. Kasi pag biglaan, nagka-crash diet, ayun yung mga bumibigay boss eh. Ayaw na kagad. Correct. Paano mo i-relay yung pagiging disiplinado mo sa physical pagdating sa financial aspect ng buhay mo? Nakatulong ba ito? Nakatulong po sa kickboxing kasi kailangan disiplinado kami. Ganun din po sa negosyo ko ngayon. Kasi nagsimula naman ako, walang-wala eh. Yung pagiging trainer ko, boss, mga 2014 hanggang 2019. Okay naman yung kita, boss. Umaabot din ako minsan ng mga 80, 90, kasama yung mga sideline ng mga supplements. Pero nung nag-lockdown, boss, nawala lahat. Tapos sobrang tagal magbukas, nakatago lahat sa bahay, may mga sakit lahat ng tao. Tapos walang pangkain kasi yung ayuda, sobrang konti lang naman. Kaya nung lockdown na yun, dun nagsimula, boss. Una, bigas. Nakakita ko ng nagbebenta ng bigas na barkada ko. Binenta niya sa akin ng 1.1. Tapos free delivery daw. Eh ako laway lang puhunan ko. Binenta ko 1.450, dinurado. Tapos yung tao niya taga-deliver. Nakaka 5-10 ko isang araw. Kumikita ako nun. Pero yung kinikita ko nun, sabi ko, sige, pangkain na natin yan. Pang-budget na yan dito. Kasi Okay. lahat ng family ko nun, sa akin nakatira, boss. And then, Sabi ko, mahina pa rin to ah. Yung kotse ko kasi tamang-tama nun, nakaset up na yun ng saktuhan lang, boss. Nakamags lang, nakagulong lang. ano sasakyan? Nabaraon akong kotse, boss eh. Nakakita ako ng shop sa amin, boss. Sabi ko, mukhang okay to ah. Yung kaibigan ko, mahilig din mag-setup ng off-road. Sabi ko, bro, may shop dito. Tapos pumunta siya. Tapos yung kotse niya, ginawa kong example, pinost ko sa online. Wala dati nagpo-post sa online, boss eh. Nung lockdown. Ako nagpo-post kasi yung may-ari ng shop na yun, doktor. Bukas yung shop niya. Doon ako nag-boom, boss. Nagahente ka? Ay, hindi. Wala akong puhunan nun, boss eh. Tapos una kong mga kliyente doon, kasi yung mga kaibigan ko, medyo suportado sa akin. Nagpapaset up sila sa akin, boss. Ay, dalhin ko dyan yung kotse ko. Sabi ko, sige, kunin ko na dyan. Kinukuha ko na, tapos dinadala ko na sa shop. Tapos wala na silang tinatanong kung magkano. Sabi ko, discounted. Ito yung presyo. Kung gusto mong magnegosyo, ang unang-unang kailangan mong gawin, magbenta ka muna. Benta, boss. Tapos wala akong alam sa mga suspension, sa mga ano. Yung may-ari ng shop, tinuturuan niya ako dahan-dahan. Sige, mag-ahente muna ako sa'yo. Pero magtatayo ko ng shop pag kumita-kita na ako. Sige, tapos yung pera sa akin na binabayad ng kliyente eh. Kumikita ako, boss, 10 to 15,000 isang kotse. Tapos nakatabi yun, boss, iniipon ko. Kasi bala kong magtayo ng shop talaga eh. Nakakita ko ng pwesto na sa Taguig Banda, mura lang. Nagtayo ko shop, wala pang mga item nun, boss. Shop lang talaga. Lakas lang ng loob, may shocks lang ako nun. Parang 3 set lang. Hiniram ko pa sa kanya, display ko sa shop. Isa sa pinakamalaking factor kung bakit ka umasenso sa buhay, tama yung mga taong naging kaibigan mo. Opo, boss. Dahil nasa fitness industry ka. Kasi kung lasinggero yung mga kasama mo, mga addict yung mga kasama mo, mga mabibisyo yung kasama mo, malamang wala kang kaibigan na masuporta. Pero may mga kaibigan din ako mga ganyan, boss. Nung bata pa lang ako, nilayuan ko na. Mga 14, 15 pa lang ako. Bakit ayaw mong sumama sa mga taong ganun? Sabi ko, ano to, tambay. Iinom sila. Kasi nakita ko na sa kanila eh. Ang tatanda na, ito pa rin sila. So ano mga maipapayo mo dun sa mga viewers natin ngayon na nandun sila sa mga ganong klase ng mga kaibigan? Okay lang naman samahan nila pa minsan-minsan. Kaya lang may kasabihan kasi kung sino na sa paligid mo, boss. Doon ka na bibilong, kunyari, kasama mo, puro negosyante. Magiging negosyante ka kahit hindi ka negosyante. Correct. Should I say na isa sa mga karakteristik o talent mo is magaling kang makisama sa mga tamang tao? Kaya ka siguro pinagpala. Opo, boss. Okay, so nagbukas ka ng shop, wala ka halos paninda. Paano mo ito unti-unting napalago? Sinuportahan ako ng mga kuya ko sa Eagle. Sila yung mga unang kong kliyente nun, boss eh. Should I say na hindi ka ganong ka-talented, nagkataon lang na tama yung mga kaibigan mo? Opo, boss. Tama lang. Kasi hindi naman ako marunong mag-edit ng mga post. Yung post ko nun, kung ano lang pagka-picture ko, ginagaya ko yung ibang shop. Pero walang edit-edit
sa akin, maraming nag-i-inquire boss eh. Oo. Tapos doon na lumaki yung shop ko. Yung shop ko ngayon, siguro may mga 20M na stocks na. Yumamang ka sa pakikisama. Tingin ko boss, doon po. Hindi ba masasabi natin na manggagamit ka lang ng kaibigan? Tingin ko boss, hindi naman kasi Bakit? hindi ko naman sila pinagkaperahan ng malaki. Sa ibang shop, hindi naman sila nakakakuha ng discount na malaki. Sa akin, nakakakuha. Nakakatipid sila sa akin boss. Tapos sigurado pa sila na yung mga ilalagay ko, puro quality. Pag magaling ka makisama, pwede ka talaga umasenso. No? Opo boss. Hindi ka ba natakot na baka mamaya hindi mo mapalaki tong negosyo na to dahil wala ka naman sapat na puhunan? Siguro kung pumasok sa utak ko yun, pero hindi pumasok boss eh. Pagka-open ko ng shop, hindi pumasok sa utak ko na malulubo. Bakit napaka-positibo mo? Hindi ko iniisip na hindi ko mabibenta eh. Laging mabibenta ko to, sabi ko. Alam ko to, alam ng iba eh. Ganun dapat ang mindsetting. Opo boss. Dati ba ay nakala mo na magkakaganyan yung negosyo? Hindi po boss. Tapos nagkaroon na ako ng mga rentals. Yung paupahan na bahay ko parang 28 na kwarto yun. Tapos may ongoing pa ako ngayon na 36 na kwarto, 4-story naman. May nabili na akong lupa sa Makati rin boss. Bakit ang bilis? Hindi ko rin alam boss eh. Ang bilis lang talaga eh. Nagulat lang rin ako boss eh. At saka may mga opportunity lang na dumarating rin sa akin. Saan ang galing yung mga oportunidad sa palagay mo? Siguro sa mga kaibigan ko. Tapos yung credit card ko, inalagaan ko yung limit. Nakakautang ako sa bangko boss. O kaya yung credit card ko sobrang dami. Kinakasya advance ko po yun. Ginagamit ko sa mga ganung bag. 24 months. Umikot na yung pera na kumita na ako. Sige, bigyan mo kami ng tip paano ang tamang pakikisama at sino ang mga dapat pakisamahan. Unahin mo yung mababait na tao, medyo nakaangat-angat na sa buhay. Kailangan yung pipiliin mong kaibigan, may pangarap. May pangarap boss, opo. Ikaw ang mamimili ng kaibigan. Ikaw boss, basta mabait ka, lahat sila lalapit sa'yo boss eh. Ikaw na lang kung saan ka mag-stay sa mga yun. Okay. Hindi ka ba inaaway ng mga asawa nung mga sineta pa mo ng accessories? Hindi naman boss, kasi yung mga asawa nila, nagpapaalam muna sila doon pag pupunta sila sa shop. Sabi, paalam ko kay Mrs. Sige. Tapos dinadala sa shop si Mrs. Siguro tingin sa akin ng Mrs. sobrang positive, nakangiti lang. Okay naman sa kanila boss eh. Hindi kasi usually ganyan. Kapag ka nag-setup ka kasi ng kahit ano man, mag-setup ka ng motor, sasakyan. Nako, ang laging kakontra niyan, si Mrs. Yung sa akin boss, hindi naman. Minsan nga, rinirigalo pa ng Mrs. nila yung mga setup ng kotse nila. So masasabi mo bang yung negosyo mo, investment din sa mga kalalakihan? Investment boss, makakaiwas sila sa ibang bisyo. Kagaya ng? Droga, babae, sugal. So kung ayaw mong mambabae, yung asawa mo, ano kailangan gawin? I-set up nila yung kotse nila boss. Tama eh. Kaya yung mga asawang babae, kung nakikinig kayo, meron kami magiging hobby talaga sa buhay namin. Ang mga lalaki kasi, kapag ka ginusto niyan, gusto niyan talaga. Kumbaga walang makakapigil doon. Yung mga misis, huwag nyo nang kontrahin. Oo. Diba? As long as hindi naman makakasagabal ng malaki sa budget ng pamilya ninyo at reasonable naman, eh pagbigyan nyo at unawain nyo na. Kasi pag hindi nyo pinagbigyan yan, magkakaroon ng ibang outlet yan. Basta't anything na hindi makakasagabal sa pamilya, within the budget, supportahan ninyo. Tama boss. Okay. Ngayon, ano yung opportunity na po pwede nating ipagkaloob dun sa mga viewers natin sa Eagles 4x4 Off-Road? Open kami for franchising boss. Tapos yung item namin kung magkano yung nakukuha sa dealer, mga supplier, ganun din yung presyo na binibigay ko sa kanila boss. Tutulungan mo sila at tuturuan mo sila magkaroon ng negosyong Eagles 4x4 Off-Road. Opo boss. Tapos Eagles 4x4 Off-Road na rin yung pangalan ng shop nila. Opo boss. Paano yung system kompleto na yun pag tinurn over nyo? Kompleto na rin po yun boss. Yung mga ganyan, magkano kapital na puhunan nyo sa mga ganyan? Mga 150 square meter boss, mga 4M. Kasama na yung stocks doon. Kasama na yung stocks doon boss. Alam mo, magandang negosyo yan kasi trending ngayon yung mga ganyan na ang dami bumibili ng SUV. Base sa record ngayon, isa sa mga pinaka best-selling vehicle ngayon are SUVs. Fortuner, Navara, Terra, Montero, mga FJ Cruiser. Tsaka nauso sa camping sa bundok. Yun Yung nga mga eh. overlanding. Sobrang relax boss pag na-experience nyo mag ganon. So, Boss Errol, ngayon open kayo for franchising. Saang area yung tinitingnan natin ngayon na magbubukas tayo? Maganda sa mga Batangas, Bicol, Cebu, Davao, Bacolod, mga ganyan boss. Okay? Guys, follow Errol Malapit. Follow nyo na rin ang Eagles 4x4 Off-Road sa kanila pong Facebook page. Ayan na, nandiyan na po sa inyong screen. Ilalagay na rin po namin sa description para diretso na po kayo makapag-inquire about dun sa mga items nila na binibenta ngayon sa Eagles 4x4
4x4 off-road. And of course, doon sa franchising opportunity na po pwede po ninyong i-take advantage sa ngayon. Makikita nyo ngayon dyan sa screen ang kanilang mga address, makapag-inquire kayo sa kanilang mga produktong ino-offer sa kanilang mga store at again, sa franchising opportunity ng Eagles 4x4. At syempre mga boss, don't forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And of course, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify account. Mga boss, available na rin po tayo kung gusto niyo makapakinig ng mga inspiring stories sa Spotify. At syempre, welcome po kayo mga boss. Kung meron kayong kwento ng tagumpay, ikwento nyo yan dito sa RDR Talks. So mag-inquire lang po kayo, mag-message lang po kayo sa amin. Maraming salamat, Boss Errol. God bless sa inyong lahat. Thank you so much. Susunod. Tagal-tagal na iniwan ng jowa. Ano ng jowa yan? Bakit kanya iniwan? Manloloko lang talaga siya. Yung sakit na nakalimutan mo na yung pagmamahal mo sa sarili mo. Wala ka ng pera, wala ka ng makainiwan ka pa na. Nagkasabay-sabay sila. Nasa ibang bansa ka pa. At ayaw mong ipaalam sa magulang mo yung pinagdadaanan. Bakit ka natanggal sa trabaho? Hindi ako skilled daw for that position. Na-reject ka sa trabaho? Yes, and wala kang pera. Isang opportunity lang na matatagpuan ko. Kung ito magpapabago ng buhay ko, I'm willing to take the risk. I can outlearn everyone eh. Then kapag punong-puno na ako ng learnings, I can help. I can start anything. From being a loser, if you learn how to develop yourself, you will become a winner.